Yan. Kasi talagang hangad naman natin na maging perfect. Hangad naman natin na maging kaaya-aya sa kanyang harapan. Ngunit ito ang katotohanan. Naramdam nating lahat, personal ni Father Mario yung ramdam, na kadalasan marami tayong ginagawa na hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Hindi po ba? Na tayo'y mahina, na tayo'y nagkakasala, na nababatid natin na kadalasan tayo'y nadadapa, na nababatid natin na ang kasalanan ay kaparte ng isang pagiging tao, na ang kasalanan ay patuloy nating dapat pakibakahan. We have to fight sin, and sin will always be there. Kaya sabi nga nila, the call to conversion is a constant call ng lahat ng mga Kristiyano. At sa kanyang sambayanan na totoo naghahangad na maging perfect, ngunit ramdam na ramdam ang ating kahinaan at ang ating pagiging mga makasalanan. We realize the fight against sin is something we must daily do. Ang kapatid, tayong lahat ay may kanya-kanyang personal na kasalanan. Pero sapagkat ang kasalanan ay dapat sugpuin kahit saan man ito nakikita, at sapagkat ang kasalanan ng isa affects the whole church, dapat pati kasalanan na nakikita sa iba ay ating pong gawang paraan at pagwagian. Alam niyo, ang gospel reading natin sa araw na ito, hindi tungkol sa mga umaalis na nagdesisyon, hindi na kami maging kaparte diyan. Ang gospel reading sa araw na ito ay tungkol sa mga hindi gumagawa ng ayos, wala namang planong umalis sa simbahan. Anong gagawin natin ngayon sa mga tao, kapatid mo, na nagkakasala, ngunit ayaw namang magbago? Ano ngayon ang gagawin mo sa isang taong talagang gumawa ng skandalo? Hindi naman yung mga ordinaryong kasalanan, pero mga kasalanan na alam mo talagang nagkaka-skandalo na, at hindi lang, nakakasakit na sa iba. Kasalanan that in the end even brings others to sin. Then the Lord tells us, I will tell you now and I will talk to you about how life is to be lived within your community. At ito na nga ang sinabi niya, may pananagutan ka sa iyong kapatid sa pananampalataya. In fact, diretsahan niyang sinabi sa kay Ezekiel sa unang pagbasa, kung yung kapatid mo ay gumawa ng katarantaduhan at biglang naparusahan, at noon yung mga parusa nila hindi ordinaryo, at biglang niya'y pinatay dahil sa kanyang kasalanan, alam niyo, mamamatay siya dahil sa kanyang ginawa. But I will hold you responsible for it. Bakit? Hindi ka gumawa ng pamamaraan upang masugpo, matapos magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay. St. Paul tells us, utang yan sa pag-ibig. Ya'y pananagutan mo, fraternal correction. Responsibility spiritual para sa isang kapatid na nawawala sa landas. My dear friends, brothers and sisters, kung ganito po pala, dapat klaro muna sa isang nagko-correct kung bakit niya kino-correct. Kung ang iyong desisyon na ikay go out of your way para lapitan at pagsabihan ang isang kapatid nagkakasala, dapat iisa lang ang iyong motivation. Kapatid ko to, hindi ko kayang pababayaan. May pananagutan ako. Dapat siyang maibalik sa tamang landas. Kaya kung ikaw, gagawin mo yan, sapagkat nais mo lang malaman ang tungkol sa pagkakasala. Kaya ang lahat ng mga miyembro ng mga chismoso, pakialamera, ang mga feeling nila sila'y sobrang napakagaling at sinasalamin nila ang kabanalan ng Diyos. Wala kayong karapatan na magkaroon, na gumawa ng fraternal correction. Iisa lang ang pwedeng maging kadahilanan. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa. Pagmamahal sa isang kapatid na alam mong nagkakasala at iyong nakikita ito sa ningning ng pag-ibig ng Diyos para sa iyong isang ding makasalanan. And dear friends, mabilisan ang proseso, simple. Sapagkat ang hangad mo'y maibalik sa tama. Sapagkat ang hangad mo'y mapalaya siya sa kanyang ginagawa at huwag manatili sa kasalanan
Alalahanin po ninyo, ang ating pong nais pagwagian, ang ating nais puntuhan, ang ating nais nating tirahin, hindi yung tao, kundi yung kasalanan. Kasi kadalasan ang nangyayari, mas pinupuntuhan pa ng iba yung pagkatao ng gumawa ng kasalanan kaysa sa ang kasalanan ng taong gumawa. My dear friends, sabi ni Kristo, number 1, kung ang hangad mo'y tama, lapitan mo, 2, in private and in secret. 2 lang kayo. Ayaw mo namang mapahiya ang kapatid. Ayaw mo namang magkaroon ng skandalo. Ginagawa mo ito sa pagkatangad mo na siya'y maalis sa kanyang pagkakamali. In secret and in private. Nakakalungkot ano? Kadalasan na i-broadcast na sa buong mundo. Ngunit yung dapat pagsabihan, di pa alam. Number 2, kung siya'y nagmamatigas, magdala ka ng 2 o 3. Hindi para i-gang up nyo yung isa, kawawa naman. Kundi para magkaroon ka ng witnesses, saksi, mga taong tinitingala niya rin upang siya'y makumbinsi na iwanan ang buhay kasalanan. 3, pero mga kapatid, kahit yung 2 at 3, in secret pa rin yan. Kayo lang ang dapat nakakaalam. Number 3, pag eto ay nagmamatigas pa rin, iharap mo na sa sambayanan ng Diyos. Why the public? Why the public? Sapagkat ang plano is makita niya that there is love from the whole community. The decision is not to punish, hindi parusa for the sake ng parusa. Dapat ang buong community is reaching out to say, we will miss you, we love you, we desire the best for you. Huwag po tayong magdidesisyon na i-correct upang ang tao ay mapahiya lamang. At pang-4, pag umayaw pa, eto na, sabi ni Kristo, alam niyo, tindi ha, sabi ni Kristo, then treat him as a Gentile o a tax collector. Nung panahong iyon, ibig sabihin, walang makikipag-usap dyan ha. Huwag siyang payagang makikisalamuha sa iba. Huwag niyong pakikitunguhan. Hindi nun. Talagang you're out of the community. But the purpose is the same. Kaya mo ginagawa yan, medyo batok na ito. Para sa iba'y tadyak na. Medyo umbag na to. But never to punish just the person. But to tell him, we do this for you to wake up to the reality na ang kaligtasan mo ang aming hangad, na ang pagbabago mo ang aming hinahangad, na ang pagbabalik loob mo ang siyang aming pinagdarasal. My dear friends, brothers and sisters, kung hindi natin gagawin to, alam nyo, palagi magkakaproblema sa community. Darating at darating sa buhay natin na pag nagkagulo, alam nyo, sabi nga nila, conflicts will always arise. At pag ang conflict nangyari pa sa mga pinuno, ay laking problema. At pag ang conflict pa ay nangyari sa mga sabing sobra silang lahat magagaling at talagang marurunong din naman at nagpataasan ng ihi, ang hirap baguhin. But this, I always believe, that in the end, kahit ano man ang gawin ng tao, kahit pari man ang pumasok dyan sa eksena, kahit kumuha man kayo ng mga eksperto, psychologists at psychotherapists, kahit siya'y 2 taon at kalahating mangyayaring inaayos yun lahat ng gagawin, hanggang sa hindi pumapasok ang Diyos sa eksena, walang magpagbabagong mangyayari. My dear friends, brothers and sisters, what am I saying is this: even as you desire that a person changes, bring in God, sapagkat ang tunay na magbabago pa rin ng puso ay ang Diyos. And when